Magandang umaga mga ka-Polar. Ito nga, yung nagawa natin na batteries. Ito yung Giant Steel Life Pure Gold battery. Okay, so ngayong araw na to ay paalis tayo. Ayan na naman eh. Chinarge natin kasi nga kukunin na to eh. Malapit na kunin itong battery na to, itong Gentile. So kailangan na nga natin ma-charge to para siya na yung may salad natin. So ngayon, ginamit natin ulit ito kasi sabi ko lang sa inyo, huwag kayong gagamit ito kapag magta-top balance kayo. No? So kung meron na naman tayo na testing na na-prove na paraan, yun nga, i-parallel mo lang, kung saan magta-top balance yung, kung saan magbabalance yung ano. Okay, ngayon, kaya ito ginamit natin, kasi ito ay sakto lang dito, kasi 12 volts naman talaga to. So, kasi kaya tayo nasiraan ng battery cell nyo, kasi nga, ang kinakargahan nito, hindi naman pang maliit na mababang watts na volts. Kasi nga, ang pinakaragahan niya ay 3.2, pang 3.2 hanggang 3.6 lang. Ang binubugan nito, pinakamababa ay 5 point something na volts. So, napakalampas na talaga. Saka ito, design talaga to, for 12 volts lang talaga. So, yun yung ngayon naman kasi, meron na rin tayong BMS at meron din tayong active balancer. Protection BMS, kung saan naman ito magkaka-cut pag mag-overdrive. Okay, saka pinababantayan ko ngayon kay Mrs. Ngayon, susukatin natin kung ano ba nangyayari kapag natadagdagan. Kasi di ba 3.30 to bawat isa. Ngayon, nagcha-charge na siya eh. Pag nagcha-charge ba siya, balansin na siya o kung bababalansin pala. Okay. Sabay-sabay ba? Okay, so dito muna tayo sa una. Okay. Baka maman. Yan. Tingnan nyo mga boss. Ito yung una nating cell. So, positive, negative. Anong lumabas? 3.32. Nagcha-charge kasi. Susunod, 3.32. Okay. Nadagdagan na siya ha. 2 points na agad na nadagdag kada sa kanya. Dito, 3.32. Dito naman, 3.32. Okay. So, halos balance din agad. No? Ngayon po. Ngayon, ito naman, iilaw naman kasi ito. Pag nag-full charge siya. Kasi ang target natin, ang full charge kasi nito ay 14.6 volts. No, mga light yung po. No? 14.6 volts. Pagka yung 12 volts. 14.6. So, sabi ko sa misis ko, i-tester na lang niya, i-check niya. Hindi na tayo natatakot dahil makakat naman to. Hindi na sa mag-overset dahil meron na tayong DNS. Okay? So, iilaw naman to. Kasi ito naman ay para talaga sa mga 12 volts. Okay, so abangan natin pagka napuno hanggang sa may kabit natin. Okay, mamaya na lang. So, tinarge pala na, di ba tinarge natin nga? Tinarge na natin. So, nakuha natin 32 na. O, so ngayon, syempre nadagdagan na yung voltahe niya, kabuuan. Awakan mo. So, tingnan natin yung total charge niya. Positive, negative. Nakalagay? 13.30 na siya. Di ba, 13.26 lang siya. Yung total niya ngayon, 13.30 na. Okay? O yan. So, babalikan natin kung anong hanggang mag-14, kung kakayanin na 14.6. Okay? Okay, mga idol, ka-solar. Ito na yung ating charge, iniwan natin. Pero, siyempre, may natin pinatest kay Mrs. So, may pinuntahan kasi tayo. So, check natin kung ilan na yung yung voltahe bawat cell muna. Hawakan mo muna. Ayan, tingnan nyo mga idol, dito muna tayo sa una. Ayan. 3.35. Sa pangalawa naman 3.35. Ito nyo mga idol, 3.35. Ito naman pakigil. 3.35. Kita nyo, balance. Ngayon, ito yung kabuuan. Dito na natin anuhin. Ayan. Siya ay 13.39 mga idol. So, pwede na to. Hindi na natin siya sasagad sa bayanan natin na doon na siya sa ating MPPT. So pwede na
napagdagdagan na natin. Dinagdagan na natin siya. And then ilalagay na po natin siya. Okay? Let's go. Dito tayo. Patayin na natin ito. Patayin na natin ito. Hindi pa na siya tumano doon. Tanggalin na siya. Nag-miral ko na muna. So ngayon, tatanggalin ko muna din yung ball finger. Tapos ito. I thought that. Ano bigat? Ako. Bigat siya. Yan. Hirap. Sana nga lang kasi ito mga ano. Kasunod. Nako, yun mo, ang nipis. Oh no! Yan, ang problema po natin dito. Yun po, ang problema. Hindi po makapag-intog medyo dito sa kabila. Yun lang po po ito. Kaya, mangyayari dito, so alisin na natin yan, direkto na lang natin. No? Kasi hindi kasya ang tornilyo, wala naman tayong pambutas at delikado rin, hassle din. So buksan na po natin. Yan. Ayan. Oh, pumitik na rin ito. Narinig niya po. Ayan. So, tingnan natin kung ilang medyo mababa, ano? 12.7. Okay. So, siyempre, dapat natin buksan ko na dito para bukas at para makaganding siya ng AC. Yan. Yan. Okay? Yan po muna, pakakalagaan po muna natin hanggang ma-full charge nito. So, lagyan natin yung battery box. Kaya 100% siya na 13.4 volts, okay? Ayon dito sa ating dito, battery volts. Dito naman, tingnan natin. 13.8, okay? Yung battery. So, kinatouch na po siya ng AC muna, okay? Again, 10 watts lang naman ang ginagawang charging nito, okay? So, ang set natin ngayon, pakita ko sa inyo kung ano nga ba yung sinet ko ngayon. Okay. So, nakasub muna tayo. Okay. Pero, ang inaano kasi ng nila, ganito ang mangyayari kasi pag yung, napanood kasi tayo na pinipili SBU. Ay, select natin, ito po ang mangyayari. Pag SBU, wait lang. So, yan lang. Battery at Meralco yan, nagsusupply. So, ngayon, ang gagawin natin, pinipili po natin na mag-charge muna ng sub na lang muna. Okay. Sub po. Sub. Yan, para ma-charge muna po siya ng ating MPPT.
Ayan, kita nyo lumipat na. So, yan po. Ano nga ba yung sub? Papakita ko sa inyo. So, ito yung makikita nyo sa manual para maintindihan ninyo. Ang mga hybrid may ganitong ano. Alam mo, ang kamukha ho nito, yung brand na SNRE ba yun? Kung di ako nagkakamali. Saka yung tinanong sa akin na nag-comment, kalimutan ko na kung ano yun. Sensya na. O, parehas siya ng ano, ng function, saka parang parehas silang may ganitong ano. So, ito yung pinili natin, yung sum. Ang sabi dito, yung SBU, kasi SBU muna pag-usapan natin, yung SBU, solar energy provides power to the loads as first priority. So, kung kapag naka-solar ka, may solar, siya yung unang-unang bibigay ng power doon sa load mo. If solar energy is not sufficient to power all, hindi daw sapat na mabigyan ng yung hindi sapat yung naibibigay ng solar. So, kailangan, yung battery daw ang magbibigay ng, magsusupply din daw ang battery. Yan battery energy will supply power to the load at the same time. So, sabay sila. Tapos yung utility, yan yung Meralco. O kung ano man yan, kung bottleneck man yan. Utility provides power to the loads only when magbibigay lang daw. Automatic nasasambot ang Meralco kapag ang battery daw ay nag-drop na. Okay. SBU. So, either low level. So, sineset niya sa 12. Ngayon, kasi nga, gusto ko mangyari, wag munang ganon. Kasi hindi pa ganon kapuno, napansin nyo naman. Kailangan makakita natin mapuno muna siya. Kasi delikado pag ito yung ginamit natin. Kasi sabi din sa akin ng ating mentor, pwede na daw yun, ipasok na daw natin. So, yun. Yung sub muna pinili natin para may chance. Ito yung sub. Lagi kong ginagamit. Itong dalawang to, NTFS, saka yung sub muna. Yung sub, solar energy provides power to the loads at first priority. So, yung una-una yung panel natin, no? If solar energy is not sufficient o kulang daw na supplyan ng pangangailangan ng ating load, so tutulong daw yung Meralco, yung supply o yung bottleneck man yan. Di kasi mayroon tayong AC nga, di ba? To the load. At the same time, so sabay sila. Battery provides power to the loads only when, magsusupply lang daw ang battery automatic kapag daw, ito yung dalawa, dahilan. Kapag ang solar energy at daw ang Meralco ay hindi na daw available. O nag-brownout, tapos gabi na. Solar, o kaya naman, ang solar hindi daw sufficient. And yung utility is not available. Hindi sufficient, ibig sabihin kulang yung naibibigay ng iyong panel at run out. So, yun yun. Ngayon, sub lang muna pinipili ko. Ano naman itong NTFS na madalas ko din pinipili? Kapag ang solar ay available, when solar is available, solar energy and battery energy will supply power to the load. So, automatically daw, kapag ang nag-solar na, nagumaga na, yung dalawa, yung battery, matic, magsusupply na yun sa load. So, magtatrabaho yun, yung battery mo, matic yun. Yung utility daw, ay magsusupply lang daw kapag daw as a backup lang. Halimbawa, bumigay na yung, nalobat na yung battery. So, automatically, tutulong na si utility. Kaya mas pinipili ko tong NTFS, no? Kasi, di ba, naka-main nga tayo, ang ating normal power ay yung ating solar. Kaya po, antimano, lagi yung sub ang pinipili ko. Kapag makulimlim, isa lang yung panel ko, hindi siya halos sumasapat, parang nagkukulang. Kaya mas maganda kung dalawa yung panel ko na, no? Madalas, nagki-300 plus na load ko. Kaya gusto ko po talaga, na pangarap ko rin na magkaroon ng solar panel pa na Canadian na 5 watts. Kaya lang, medyo may kamahalan sa totoo lang po. Wala pa tayo talaga. Nai-sponsor nga lang po sa ating baterya. Sana may mag-sponsor din sa atin ng panel. Kasi po, pati yung delivery, mahal din po. Okay. Yun po napakamahal din po ng So, para kumpleto na. Kasi kung magiging 1,000 na yung halos, yung load ko, yung panel ko, ang battery ko, magsisilbi na lang isang backup. Hindi na siya magtatrabaho. Kasi isa lang, mabuti kung ang battery ko po ay dalawa na ipaparallel ko para malaki yung capacity. So, hindi ako mag-aalala na mag-brand out man ng mahaba. Di ba? Ang kailangan lang naman natin pagka yung buong magdamag Kasi sa umaga hindi natin problema yon. Kasi kahit makulimlim at naulan, nag-harvest po ang ating panel. So yun po, So mabalik tayo sa baterya. Yan po, nag-aaral na po yung ating Dansky Light T04. At maraming salamat sa mga tumutulong at nagbibigay sa akin ng tip. Siyempre din sa isa din sa master ko na taga dito din yung kumpare ko si minsan pag available lang siya, busy po kasi yun kagaya nung nakaraan, tinatawagan ko wala talaga. Buti na lang may nagbigay ng mga nagbibigay ng comment sa akin na nagbibigay ng tip din. Okay? Maraming salamat at babalitaan ko kayo kung isa pa ay magiging makunat
Pero malalaman lang natin yan kapag na full charge talaga siya. So ito ulit si Dansky at ito ang aking solar journey. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Wako.